Ano ang mga klase at halimbawa ng mga trabaho dito sa Paris, France? Kung gusto mong maging OFW at nagpaplano ka magtrabaho dito sa Paris, ito ang mga halimbawa ng mga trabaho ng mga OFW dito. Kung interesado kang malaman, panoorin mo tong video na to, tapusin mo hanggang dulo. Ako nga pala si Jose Labier at isa akong OFW na naka-base dito sa Paris, France. Tara, simulan na natin. Sa mga hindi nakakaalam, ang klase po ng trabaho dito sa Paris, France ay hospitality, mga helper o mga kasambahay. Isa sa mga halimbawa ng trabaho dito sa France ay ang sa food industry, gaya ng restaurant o fast food. Ito ang pinakakaraniwan dito sa France dahil napakadami ng restaurant dito na galing sa iba't ibang bansa. Halos lahat yata ng lahi na naninirahan dito ay may mga restaurant na galing sa bansa nila. At sineserve nila yung klase ng pagkain na gusto ng mga kalahi nila. At maraming mga turista. Kaya maraming mga restaurant dito sa Paris, France. Ito ang mga klase ng trabaho sa restaurant. Kung gusto mo at nagpaplano ka magtrabaho dito, ito ang mga halimbawa. Dishwasher. Naghuhugas ng plato o pinagkainan ng mga kliyente at naglilinis ng kusina. Kitchen helper. Yan naman yung mga cook o chef na nagluluto o nagpe-prepare ng mga kakainin ng mga kliyente. Waiter o server. Yan naman yung mga server na kumukuha ng mga order na gustong kainin ng mga kliyente. Pwede ito sa mga baguhan, kahit wala kang experience, basta meron kang working permit. Dapat kahit papano, marunong kang magsalita ng French bukod sa English. Dahil ikaw ang haharap o kakausap sa mga kliyente. Pero sa kusina, kailangan may experience ka. Kahit papano, meron kang idea ano ang trabaho at ang ginagawa sa kusina. Base sa naging experience ko, nakapagtrabaho din ako sa restaurant dito sa Paris, France. At masasabi kong mabigat, dapat all around ka dahil iba ang obligasyon pagdating sa kusina. Kung gusto mong makapagtrabaho sa restaurant, kailangan meron kang working permit. Isa ito sa kailangan sa ganitong klase ng trabaho. Isa din sa halimbawa ng trabaho dito ay ang hotel. Gaya ng restaurant, napakarami din ng hotel dito sa France. Lalo na dito sa Paris, dahil ito ang pinakasentro. Kaya maraming mga turista na nagtutur at nag-i-stay sa mga hotel. Mga halimbawa ng trabaho sa hotel, room attendant o housekeeping. Ang ginagawa naman ng housekeeping ay naglilinis ng kwarto, nagpapalit ng mga bedsheet, naglilinis ng toilet at mga towel para sa mga gagamitin ng guest o kliyente. Merong mga hotel na may laundry at may mga staff din dito na naka-assign para maglaba ng mga towel o tuwalya. Pero yung mga bedsheet, merong mga company na naka-assign dito para maglaba. Isa din sa halimbawa yung maintenance. Sila yung taga-ayos pag may problema sa kwarto, sa electric o sa mga tubo sa lababo. Pero dito, kailangan meron kang experience o idea man lang sa trabaho. Isa din ng reception. Importante sa reception, pag mag-a-apply ka, dapat kahit paano marunong kang magsalita o umintindi ng English. Dahil dito sa Paris, France, halos mga lokal at mga turista ang mga nagiging kliyente sa hotel. Importante rin dapat marunong kang magsalita ng French at dapat meron kang alam na ibang lengguwahe. Dahil may mga turista talaga na hindi marunong magsalita ng French at English. Kaya dapat meron ka ding alam na ibang lengguwahe. Meron ding mga hotel na may resto at meron ding mga naka-assign para sa breakfast. May mga kliyente kasi na doon na rin nag-aalmusal. Lalo na yung nag-i-stay ng ilang araw. Kaya may naka-assign talaga para mag-prepare o magluto. Hindi naman mahirap ang trabaho sa breakfast. Dahil wala ka namang halos lulutuin dahil ito ay pang-almusal at ready to eat na halos yung iba. Cleaning job o nettoyage sa French. Aniwan, ganito talaga ang trabaho. Lalo na pag nagpa-part-time ka o nagsisimula ka pa lang. Dito mo malalaman kung paano maglinis, kung ano ang lilinisin. Kumbaga training job mo na ito dito. Halimbawa, binigyan ka ng instruction ng amo mo kung ano ang dapat mong linisin. Gaya ng kwarto, kusina, toilet at sala. Minsan maglalaba ka at minsan mamamlansya pa. Pero syempre, hindi mo lahat magagawa yun sa isang araw. Example lang yun. Kasi dito sa France, per oras ang trabaho. May 2 hours, 3 hours, o 4 hours. Hindi sa amo mo kung ilang oras at kung gaano kadami ang ipapagawa sa'yo. Sa ganitong trabaho, hindi mo kailangan ng working permit, French paper. Kahit wala kang experience, pwede.
Pero depende pa rin sa'yo yun. Kung maayos yung linis mo o yung trabaho mo, pwede mo din maging regular na trabaho yun. Pero kung hindi maayos yung linis mo, pwedeng hindi ka na nila tawagan ulit. Kaya nakadepende talaga sa'yo yun. Marami sa mga kasama ko sa Poland na regular sa ganitong klase ng trabaho. Gaya ng mga Airbnb, apartment, office cleaner, store cleaner, at meron ding mga naging babysitter. Halimbawa ng trabaho, pwede ka maghatid sa school. Pero kadalasan, pagsundo lang sa school lang ginagawa. Tapos pwede mong dalahin sa park o sa playground para maglaro. Tapos pag uwi, babantayan mo at papakainin. Halimbawa, naging regular mo siya ng trabaho. 3 p.m. hanggang 6 p.m. Monday to Friday. Meron kang 3 hours sa loob ng isang araw at 15 hours naman sa loob ng isang linggo. Kaya kung tutuusin, halos isang buwan na ng sahod natin yun dyan sa Pilipinas. Pero kung may trabaho ka pa sa iba, pwede mong kitain yun sa loob lang ng isang araw, yung isang buwan na sahod natin dyan sa Pilipinas, basta masipag ka lang. Isa din sa halimbawa ng trabaho, yung full-time nanny o kasambahay. Yan din ay karaniwang trabaho ng mga OFW. Paglilinis ng bahay, luto, laba, pagpaplantsa, at pagbabantay ng bata. Ito naman ang may kontrata. Halimbawa, 8 to 10 hours a day, 5 to 6 days a week. At nakadepende ito sa inyo kung ano ang usapan nyo at kung magkano ang pwede mong sahurin. Ito naman syempre dapat may experience ka sa pagluluto, paglilinis, pagbabantay ng bata para tanggapin ka nila. Meron din ako nakilala na nakapagtrabaho bilang English tutor sa mga batang estudyante. Halos katulad ito ng babysitter, pero nakapokus ito sa pagtuturo ng English. At ito ay private dahil may mga magulang talaga na gustong mas matuto ng English yung mga anak nila. Kaya naghahanap talaga sila ng English tutor o teacher dito sa France. Siyempre dapat maalam ka sa English kung ito ang gusto mong maging trabaho mo. Pero hindi naman kailangan na fluent ka sa English. Basta alam mo yung tinuturo mo at mga ibig sabihin ng mga sinasabi mo. Basta may experience ka sa pagiging teacher kung paano magturo, pwede ka rito. Isa din sa halimbawa ng trabaho dito sa France ay ang caregiver. Ang halimbawa naman ng ginagawa ng mga caregiver ay nag-aalaga ng matanda, may sakit, at may kapansanan na hindi na kayang alagaan ng sarili. Kaya kailangan ng caregiver para may personal na mag-asikaso. Parang private nurse ka na rin dahil ikaw ang mag-aalaga, magpapaligo, magpapakain, at magpapainom ng mga gamot. Meron din sa mga kasama ko sa Poland na ganyan ng mga naging trabaho, nag-aalaga ng mga matanda. Sa pagkakaalam ko, ito din ay may kontrata dahil private o personal nurse ka. Kaya monthly ang sahod at depende sa usapan nyo kung magkano ang magiging sahod mo. Kadalasan, 1 year to 2 years ang kontrata. Sa pagkakaalam ko, kasi pag namatay na yung inaalagaan mo, mawawalan ka na rin ng trabaho. Kaya maghahanap ka ulit ng ibang trabaho o aalagaan. Pero sa pagkakaalam ko, ire-refer ka rin ng amo mo sa iba. Kaya sila na maghahanap ng bagong magiging trabaho mo. Yan ang mga halimbawa ng mga nagiging trabaho ng mga OFW dito sa Paris, France. Sa una, hindi maganda magiging trabaho mo dahil nagpa-part-time ka pa lang at nagsisimula. At hindi din agad magiging mataas yung sahod mo, kadalasan pa nga magiging mabigat pa yung trabaho mo. Dahil wala kang idea kung ano yung magiging trabaho mo at kung ano ang gagawin mo. Lalo na sa mga lalaki, dahil mahirap talaga maghanap ng trabaho dito. Hindi tulad sa babae, pambabae lang halos yung mga trabaho dito. Kaya huwag kang maging choosy sa simula. Dahil ganun talaga, magsisimula ka sa baba. Wala namang madaling trabaho. Kahit OFW ka o sa Pilipinas, parehas lang yun. Basta pag nakapagtrabaho ka, aralin mo kung paano yung ginagawa at yung sistema at yung kultura dito sa France. Importante din na marunong kang magsalita kahit basic words lang. Dahil yun ang ginawa ko kung bakit ako nakapagtrabaho sa hotel at sa restaurant. Dapat aralin mo yung salita nila kahit papano para makakonect ka sa kanila at makakuha ka ng opportunity para hindi sila mahirapan makipag-usap sa iyo. Masasabi ko, maraming mga Pilipino, mga OFW na nakapagtapos ng pag-aaral at may magandang trabaho sa Pilipinas, pero sumugal at nagtrabaho pa rin sa ibang bansa. Kaya dito sa Paris, France, pantay-pantay lahat. Kahit mataas yung pinag-aralan mo o naging posisyon mo sa trabaho, dating dito magkukudkud ka ng inodoro. Mahirap maging OFW, malalayo ka sa pamilya mo. Kaya walang easy money dito sa Paris. Dahil dito, hindi mo alam ang magiging kapalaran mo, kung ano ang magiging trabaho mo.
Kaya matututo ka pahalagahan yung mga bagay na pinaghihirapan mo. Bali hanggang dito na lang. Kung nagustuhan mo tong video na to at may napulot ka sa mga sinabi ko, baka pwedeng paki-like at subscribe na rin para pag-suporta sa mga susunod na video na gagawin ko pa. At salamat na rin sa pagtapos ng video na to dahil naniniwala ako na ang taong may pangarap hindi magpapaawat. Kaya hanggang sa susunod ulit. Salamat. Kabayan